Magbigay nga tayo ng komento ukol dito. Mr. Chair, nobody has ever asked me whether you are a traitor. This was only the first time that I was asked whether you are a traitor or not. You are not even aware na sa social media sumabog yun. Nandun yung litrato mo and they claim that I am a traitor. Ngayon ka lang nagpapaliwanag na I am not a traitor. Pero nangyari na yun. Mr. Chair, I don't think that I'm under in any obligation to respond to all those social media Mr. posts Chair, by bloggers, now social media influencers to tell them that Mr. they're Chair. wrong. Siya muna. sabi niya wala siyang obligation. Finish yours. Yes, sir. Mr. Chair, Honorable Marcoleta, sir, I think I'm no under obligation to tell all the social media influencers, to bloggers, defend your name, tell them that you are not a traitor. Again, I did not mention that you are a traitor. Those words did not come from me. Why would I go to the extent of defending you and you are running for Senate? I might as well be interpreted as running for supporting somebody for public office. Mr. Chair, the only time I learned about that was when I heard about your interview calling me gago and mangmang. Why would I even defend you if you're calling me gago? Meron pong isang pomodor na tumawag sa akin na traitor. Do you understand, attorney, the word traitor? Okay. Bigyan nga natin ng komento ito, ano. Anyway, ito yung isa sa mga very interesting na parte ng TRICOM hearing sa ngayon. Yung paghaharap ni Rep. Marcolita at saka ni Commodore Tariela. Actually, yung first, yung unang dyan, hearings na yan, naging din, ano, ang naging interesting din na paghaharap, yung paghaharap ni Attorney Insurrecto kay Rep. Marcolita, kung saan sa isang vlog ni Attorney Insurrecto, nasabi niya na itong si Congressman Marcolita nanling lang. Kung titingnan na lang naman talaga natin, parang nanliling na lang, ano. Kaya galit na galit itong si Marcolita kay Insurrecto. Ngunit kung titingnan natin, personal opinion nga noong si Attorney Insurrecto, personal opinion. Para sa akin, tama si Attorney Insurrecto diyan, ano. Pagkatapos itong ngayon naman, yan ang pagharap ni Commodore Tardila at saka ni Congressman Marcolita. So, yan. Ngayon, ang sinasabi nitong si Congressman Marcolita, dahil sa kanya, siya raw ay binabash ng maraming Pilipino sa social media. Okay? Kasi tinawag ang sinabi ni si Congressman Marcolita ay itong West Philippine Sea ay isang katang-isip lamang ng nating mga Pilipino. So may may statement diyan si Commodore Tardila with regard sa West Philippine Sea. Kaya yan, galit na naman ditong si Marcolita okol dyan, ano. Kaya yon ang blame nandun kay Commodore Tardila. Ngunit ito ang masasabi natin, ano. Actually, yung pagbabash ng maraming media influencers kay Congressman Marcolita ay hindi yan dahil doon sa statement
ni Commodore Tariela. Kasi ako rin, talagang hindi ko rin nagustuhan yung sinabi nitong si Congressman Marcolita. So imagine, sinasabi niya na yung West Philippine Sea ay parang katang-isip lamang yan. I remember my college days, yung kung nasa kolehiyo pa tayo, mayroon na yung term na West Philippines eh. Nag-retire na tayo. Yung, kaya para sa akin, register o hindi, then tayong mga Pilipino, aware na tayo doon sa na yan, Okay. Ngayon, with regard doon sa pagbash kay Congressman Marcolita, yan ay hindi resulta ng statement ni Commodore Tarila. Yan ay yung resulta ng pinaggagawa, yung sinasabi kung ano ang nitong si Congressman Marcolita noon hanggang ngayon. Okay? Talagang sa nakikita ko, pag nandiyan na yan si Marcolita sa mga hearings and so on, parang nagkakagulo. Sa totoo lang, wala naman tayong personal na dyan, yung galit. Ngunit, yun ang nakikita natin. Parang nagiging magulo yung hearings dahil nandyan na, puro ang sinasabi, puro Duterte, etc., etc. Kaya, yun. In fact, parang nagtataka ako, bakit may mga ganyan na dyan? Actually, hindi naman talaga Pilipinas ang ipinaglalaban, kundi Duterte at China. So, kanya na, baka personal opinion lang. Personal opinion ko, ngunit may basis ako dahil yun nga, sa mga naririnig ko na sinasabi niya, sa mga nababasa ko na statement niya, sa mga news, etc., etc. Talagang na hindi tayo satisfied sa ginagawa niya bilang congressman dyan sa kongreso natin. Kaya, yan, ulitin ko, walang kasalanan dyan si Commodore Tariela, Congressman Rodante Marcolita. Galit na galit sa iyo ang maraming mga vloggers, maraming mga Pilipino dahil sa mga ginagawa mo, dahil sa mga sinasabi mo na parang wala kaming nakikitang concern sa Pilipinas. Yung sinabi mo na ngayon na parang concerned ka na ready kang ipaglaban ang karapatan ng Pilipinas diyan sa West Philippines. Bakit ngayon mo lang sinasabi ng nasusukol ka? Matagal ng panahon nandiyan ka. Wala kang sinasabi pag yung mga Chino ay binubuli ang mga Pilipino. So, ganun ba ang isang magiging official ng Pilipinas, ng gobyerno ng Pilipinas? As if wala kang concern. Anyway, personal opinion ko lang yan, ulitin ko, ito ay mga personal opinion ko. Ngunit itong mga personal opinion ko ay may basehan. Ang basehan niyan yung mga naririnig ko, yung naririnig ko sa iyo, yung nababasa ko na sinasabi mo, yung mga news, etc., etc. Okay, ganyan. Kaya sana suportahan natin itong si Commodore Tariela. At saka, wag natin ibuboto na yung mga candidates na walang concern sa Pilipinas, na yung loyalty ay kaduda-duda, na malaki ang possibility na ang loyalty nila ay sa China. So muli, thank you sana. I-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.